na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Eto na nga! Eto na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! Hello mga kaabit, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito po si Ate Mana. At ito naman po si Papa O, si OG So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Kaya Chika mo na! la 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 la, ichichika na namin dali. Ay, Ay, oh. hindi ganyan, kuya. Hindi ganyan. Ano? Dapat babababash. Babababash. Uy, ano? Allah, ano yan? Baba-baba yun? Oo, walang Hindi, bash. kuya. Eh, kasi ikaw ang nababash ngayon, no? Na ano? Ng mga fans ni Piang. Ay, oo nga, Nay. Ano ba kasi sinabi mo dun sa interview mo? Ba't dun mo kasi sinabi? Ba't hindi dito? Di sana tayo nagte-trending. Hindi, ano ba naman? Kasi yung Your Honor na yan, ano, nag-guest ako dyan. Eh, naano kasi nila yung kaplastikan daw sa showbiz. Kasi masyadong nakadikit yung word na kaplastikan doon sa showbiz. Na pag sinabing artista daw, plastic. Ganon. Eh, sinayad ko lang na example si Fiang. Sabi ko, isa sa mga nagpapakatotoo si Fiang. Pero too much of pagpapakatotoo is bad. So dapat pala, plastic ka. Hindi na misinterpret ng iba. Pero kung yun naman ang inyong take sa sinabi ko, at kahit anong sabihin ko, eh hindi naman kayo naniniwala at feeling nyo, ako ay basher ni Fiang. Sige, pandali kong kausap, di ba? So, basher ka na ni Fiang. Ano ba naman, tagal-tagal ko sa entusiang ito, tapos ang ending mo lang pala basher ka. Oo nga. Hindi, kasi alam mo, actually, kahit naman sino pong artista, ang masita namin dito, or bigyan ng pangaral, eh, syempre, nababash kami. Tama. Kami ang bugbog talaga sa bashing. Eh, kami sanay na sanay na. Eh, sa tingin mo ba, Nay, din sa pagka-misinterpret sa'yo, dahil ba hindi mo na-expound yung example mo na dapat hindi masyadong nagpapakatotoo? Hindi naman. Kasi, di ba, too much of anything is bad? Sabi ko Yes. nga. Kahit nga ang ano kabutihan, pag masyado kang mabuti sa isang tao, di ba, parang inaabuso ka. Kasi masyado kang mabait. Masyado kang mabuti. So, feeling nila, parang, kasi nga masyado kang mabait, di ba, ginagano natin. So, yun lang inaano ko. Ang inaano kasi nila is bakit ko binanggit si Piang. Sample lang naman yun. Alam niyo, sa totoo lang ha, una muna ang aking pagpapasalamat sa mga nakakaunawa ng aking point. Maraming salamat po. Sa mga hindi naman, hindi ko rin naman kayo masisisi. Kung feeling nyo, basher ako ni Piang. At kung matatandaan natin, no, kasi kung basher ako ni Fiang, eh ba't pinromote pa natin dito yung ghosting? Oo nga. Di ba? Nireport pa yan ni Jegs. Yes, umagal diba? tayo doon. Ayan, Yes, na-invite nga tayo sa bagong series na mapapanood sa iWant. Ito ay ang Ghosting. Ang rom-com series na ito na pinagbibidahan ng PBB Gen 11 ex-housemate na sina JM Ibarra at Fiang Smith. Konti lang yan, ha? Di ba? Binigyan natin ng pagkakataon yung ghosting na ma-promote dito. Umani ba ako ng positive comments? Hindi. Umani ba ako ng thank you, man lang? So, hindi mo rin talaga mapiplease ang lahat ng tao. So, nauunawaan ko kung saan nanggagaling ng mga fans. Kung ang feeling nila, ino-okray ko si Fiang, eh di sige. Yun ang palagay nyo, di go. Gusto ko happy kayo. Eh, kuya, hindi ba naman mapipigong sa'yo yung mga fans? Unang-una, ikaw ang dahilan hayop ka. Kung bakit kababanggit ng Fiang, sa akin na pupunta yung bash. Hindi ganun yun. Grabe. Naalala mo? Ha? Kakapyang mo dito? Ha? Di ba kuya si Mama na yun?
lalo tayo mabobo. Ay, ako! Pero hindi ko ako naintindihan nila kasi wala akong bashers nun eh. Diyos ko, nakakaloka. Alam mo, we really cannot please everybody. So, yung matatagal na rin namang nanonood sa amin at naiintindihan kung paano kami maglatag ng opinion. Correct. Diba? Hindi para isumpa natin sila, ipako sa krus, or lait-laitin. Hindi naman. Balancing ang buhay eh, di ba? Kahit pinangangaralan mo, pinagsasabihan mo, pinapayuhan mo, ang dating pa rin sa iba, nang ookray ka, binabash mo siya. Kaya ang ending, bongga rin ang balik sa akin ng bash. Pero Nay, di ba, ano lang naman, nagbibigay ka lang ng reminder, hindi lang naman kay Fiang, kundi sa lahat ng mga artista. Sa lahat. Na minsan, kailangan mo ring magkubli ng konti nung iyong pagkatao, di ba? Dahil nakakadagdag ng mystery mo yun eh, di ba? Oo. At saka minsan, kailangan mo rin talagang maging pleasant sa harap ng camera, di ba? Lalo pag may mga camera. Oh, yeah. For all we know, ito lang for all we know, di ba? Nare-realize din unti-unti ni Fiang na, oo nga, dapat mag-behave ako. Oo nga, dapat may character development ako from the PBB house and to the outside world, di ba? Nagkakaroon ng character development. Oo. Kahit naman din kami, may makagagahan din kami nung araw. Lalo na kung ang tagal ko na sa industry, ang dami ko rin naman kagagahan nung araw. Pero diba, as time passes by, gusto mo yan? Yes! Diba, nagbabago ka, nag-improve ka, meron ka ng mga kagagahan na hindi mo na ginagawa ngayon. Oo nga, lumalapan. Ayaw talaga tumigil, no? Ewan ko sa'yo, man. Hindi ko sa'yo bibigay yung pinabibigay ni tate. Ay, ayun na nga. Narinig ko pa naman kung magkano. Oo nga. Kaya binigay sa kanya dahil nakakaawan mo si Mrena, binaha sila. Uy, kuya, bigay mo sa akin mamaya yan. Dahil, alam mo, nagsinungaling ako kay Tates. Bakit? Sabi ko, Diyos ko, dati pang picture yun, Tates. Uy, Tiniming lang sa bagyo. Pero noon pa yung picture. Talaga ba? Pinapost ni uy, Meme. hindi, kuya, ngayon lang yun. Simple ka rin humirit eh. Ay. Para namang mga... Kuya, binigyan din ako ni Sir Oliver Cardi. Wow! Thank you, Sir Oliver. Parang natitrain na siya masyado kay Jen. Uy, hindi naman, may class naman ako ng konti. Wow! Anong klase ang tinutukoy mo? Oh, bakit, kuya? Sila Tita Jex ba binabaha? Kami, kuya, binabaha. Yun ang class. Class wala pag binabaha. Nakakaulo ko si Mrena eh. Teka muna, kuya. Thank you po, Tita Tates and Sir Oliver Carne. God bless po. Wow! Hindi mo rin dati tinatawag na tita si Tatis eh. Nakapagbigay lang sa'yo eh. Ngayon, tita na. Oo, alam mo, mababash ka ng mga fans ni Fiang. Oo nga. Ay, tumatanggap pala si Mrena. Kala ko, may dignidad yan. Kala ko, meron siyang pride. Uy, hindi, May prinsipyo sa buhay. Uy, kuya, paminsan-minsan wala din. Happy? Happy. O, di ba tapos sa usapan? Happy. Uy, hindi naman. Ano yun na yan? Nagulat nga si Mrena eh. Di ba? Kusang loob yun na binigay nila. Kaya na-surprise si Mrena eh. Yun ang pinagkaiba lang ni Jegs. Kasi nga si Jegs nang hihingi. Teka muna. Sa akin na napupunta yung usapan eh. Hindi pa tayo tapos kay Piang. Ay, hindi tayo tumigil. Okay, so ako ay intinding-intindi ko yung mga fans si Fiang. Kung saan sila nanggagaling. Importante yun maintindihan mo yung mga fans. Yes. Kasi damdamin nila yan, emosyon nila yan. Kahit pa igiit ko na hindi yun ang ibig ko sabihin, na wala akong intensyon na nasirain, laitin, si Fiang. Kung yun ang kanilang take, wala na akong magagawa. Ganun lang. Diyos ko, habain pa ba natin to? Hindi ka ba kakanta, kuya? Ang kakanta. Piang, 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 piang. Ha? Piang, 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 piang. Alam nyo, Inaasar ka na yun. Bubog na ako ng mga bashers. Baka pwede si Mrena na. Mrena, ikaw naman ang babash nila. Ay!
Ay, ayaw mo naman rin na pag nabash ka, ibig sabihin, naapektuhan mo sila. Oo, di ba? Anyway, at least, di ba, aktibo ang mga fans ngayon. Yes. Diyan natin napapatunayan kung gaano kalakas ang isang artista o isang talent. Diba? Kuya, magkaiba yung kung gaano kalakas kesa dun sa gaano kasikat, ha? Oh, ano ba sinabi ko? Gaano kalakas? Oh, di ba malakas si Fiang? Oh. Hindi siya sikat. Hala, lagot ka. Hindi niya matanong yun. Hindi, darling. Darling, lalagot ka. Naku, Fiang fans. Nagtatanong mo, Naku, hindi siya sikat? oh, ayan! Balik ka naman. Nakakaloka ka. Hindi, malakas naman si Fiang. Oo. Oo, in fair. Dami yung mga nag-comment, di ba? Oo. Oo. And then, di ba, ito lang, Loya. Isang malinis lang, okay? Ay, marami ba yung kanina? Alam mo, kaya... Hindi, isang ano lang. Okay, isang malinaw lang. A final statement. For sure, nakakarating kay Fiang yung mga sinasabi natin dito. And siguro, nagkakaroon din siya ng idea kung tama ba tayo o may point ba tayo sa iba nating sinasabi. Kung yung iba nating sinasabi dito ay walang point sa kanya, for sure yung iba meron. And hindi rin natin alam. Baka naman si Fiang, nagbabago, nag-improve, bumibehave. Hindi ba siya behave dati? Lahat na lang. Kuya, hindi yung tanong niya. Sakit pa ng katawan ko. Yeah. Wow. Tinurok-turokan ka naman ng MD. Hindi ba? Wala ko yun, ay. Yung turok na parang Ano yun? pumayat ka ng bonggang. Ay, wala po. Monjaro? Wala. Kasi yung MD may Monjaro. Ay, taray, di ba? Oo. Si Tita Jex, ganyan, yung weight loss program, di ba? Kaya bumababae ng lolang. Yes. Kulang na lang, Keps. Ah! So anyway, ayan ha, sa mga Fiang fans, naiintindihan ko kayo. Paano na yung pag nag-crossing landas ni Fiang? Hindi ko krus akong din. Ha? Hindi. Kung babatiin ako ni Fiang, di babatiin ko rin siya. Kung hindi, di wala rin naman problema. At lagi ko sinasabi, naiintindihan ko kayo. Importante naiintindihan ko kung saan nanggagaling ngayon ng mga fans. Pag hindi ko sila naintindihan, para kipat naging tayo rito, naging matagal na sa industriya. Para lahat na lang pagre-reakan natin. Pero Nay, at least at the end of the day, relevant ka pa rin, di ba? Oo. Di ba? Kasi kung wala na akong wawa dito, kahit anong gawin ko ritong opinion, hindi napapatulan ng mga fans. Oo nga. Kahit pa magtitihaya pa ako sa kalsada, hindi para maka-apekto ako sa mga fans. Correct. Di ba? O yun na lang siguro yung, if you look at the brighter side, yun. Relevant ka pa din. Di ba? Mahaba na ng Fiang, ha? Pwede nag-topic na, kuya. O ito na, titirahin ka na ng mga fans. Ano na nga yung pag-uusapan natin susunod? Eto na nga, Nay, si Miss Nadine Lustre. Bakit? Eto, pumatol. Dun Sa mga fans si Fiang, mamaloy. Pwede ba? Ikaw na nagsabi, di ba? Tapos niya. Tawigan. Ay, matawagan ka, Fiang. Nadine na nga, Nadine na. Kaloka ka. Ano yun? Ayun nga, Nay, kasi nga, merong kumalat na art card na di umano, sinabi ni Nadine. Ang nakasulat doon, eto nasusulat, Asa? I started using the mirror method. Di ka nila binati ng birthday mo? Don't greet them also. Di ka nila inaya sa gala? Huwag mo din silang iyayain. Di ka nila chill-check? Stop checking on them too. Just give them the same energy they're giving to you. Trust me, it feels light when you do this. Nadine Lustre. Bongga naman si Nadine. Talaga ang taray-taray niya sumagot dyan. Ayun na nga, Nay. Etong sabi ni Nadine, nirepost niya yun. Ano sabi niya? Sabi niya, parang di ko naman po sinabi yan. Oh my God, fake news? Ayun na nga. Fake news? Eto pa nga, Nay. Meron pang dugtong yun. Sinagot niya uli? Yes, sabi niya, itong mga chismis vlogs na to, makapag-post lang talaga ng content eh. Baka sa Q4 or quarter 4, buntis na naman ako, ha? Di ko nga alam kung ano yung mirror method na yan. Ang alam ko lang, mirror by M2M.
Kakaloka. Oo. Di ba mirror, mirror on the wall? O, tinan mo yan ha. So, mukha nang si Nadine ang nagsalita, pero hindi naman pala sinabi ito ni Nadine. Yes. Ang daming ganyan, ano? Oh, pero yung mga comment galing dun sa verified na account niya. Oo. Di ba maraming ganyan? Oo, Nay. Kasi di ba minsan, may times na kailangan sumagot ng mga artista, di ba? Para mapabulaanan yung mga kumakalat na fake news o kaya para maitama nila yung mga maling kumakalat na keso sinabi nila, keso ganyan, di ba? O, gaya nito, si Marian. Bakit? Sumagot din dun sa isang netizen. Ano ba sinabi ng netizen? Kasi sabi ng netizen dun sa suot niya, Oo. bakit po andyan ang kaldero namin? Oh my God. Ano, sinagot ni Ay, Marian? sinagot yan. Ano? Sabi niya, takip lang ito. Nasa'yo ang kaldero. Pumatol nga si Yan. Nakakaloka ng tao. Ang ganda-ganda ng outfit, diba? Nakakaloka. Pag ganyan, Nay, okay lang ba yan sa mga artista na sumagot sa ibang netizen? Hindi, ang dating kasi niyan, pag sumasagot sila ng pabarag din, o ng, ito issue mo, sige, patulang ko yan. Oo. Ang dating niyan sa audience, yung pagpatol niya ay hindi siya affected. Sige, lalaruin niyo ako, sige, makikipaglaro ako sa inyo. Ganon. Ganyan. Kaso itong isang comment kay Marian, parang hindi laro. Bakit? Kasi nga, may isang nag-comment dun sa picture ni Heart Evangelista, ni Solen Yusaf, at saka ni Ann Curtis. Yan ay dinampot natin sa scoop. Yes, oo. Sabing ganun ng isang nag-comment. Ganito ang class, Marian. Sa kilos, sa salita, at sa pag-uugali. Sumagot si Marian? Ay, hindi, Nay. Si Heart Evangelista ang sumagot on her behalf. Ano sinabi ni Heart? Pinagtanggol ni Miss Heart. Sabi niya, wag ganon. Marian is a woman of her own. Diba? Pumapalakpak si Mren. Parang alam niya ano ibig sabihin niya. Uy, wag ganon, kuya. Ha? Wag ganon. Wag ganon. Wag ganon din. Diba? Diba? Ganyan lang naman yan. Alam mo, nagiging issue yan kapag yung artista, kunwari yan si Heart, ay inayunan niya yung commenter na yun o yung netizen na yun. Malaking gulo yan. Ngayon, para yan ang isagot ni Heart, pinagtatanggol niya si Maria. Oo. Diba? Diba? Pwede namang hindi diba? Choice naman niya kung sasagot siya o hindi. Pero she took the time para, kumbaga, sitahin yung nag-comment na wag kung gano'n. Hinay-hinay po tayo. Wag ganyan ang comment. Diba? Ay! Teka lang, ngayon naalala ko tuloy yung speaking of sagot-sagot na yan. Si Juliana Pariscova. Si Juliana. Meron din siyang sinagot na Sandali. Tama ba naririnig ko, Mama Noy? Juliana Pariscova? Yung sabi ko, diba? Mama Noy naman. Galing tayo sa Nadine, Marian, Heart Evangelista. Tapos ang bagsak mo, Juliana Pariscova. Lagot ka. Ikaw lagot ka talaga, Mrena. Oo. Ikaw talaga. Hindi naman Tuloy mo lang. Naalala ko, kapitbahay ko pala yan sa Pasay. Kapitbahay pala yan. Ba't ka natatakot? Kuya, baka kagating ako. Aray ko. Ano ba yung kay Juliana? Ito naman, Diyos ko, kaibigan natin si Juliana. Hindi kasi di ba nga meron din siyang comment dun sa napag-uusapan yung tungkol dati kay Aura, yung misgendering, di ba? Nagkomento din siya dun na para sa amin, nakaka-offend yung tawagin kaming sir, bro, tapos long hair kami, tapos naka-make up. Di ba? Mahabang usapin yan. Mahabang usapin yan, ha? Kasi, syempre, yung misgendering. Katulad ko, pag tinawag kong bakla si Juliana. Bakit? Totoo naman. Hindi yun. Alam ko naman, gaga. Hindi, pag tinawag ko, bakla, hindi siya ma-offend. Kasi, ang tumawag sa kanya, kapwa niya bakla. Hala? Inamin mo, kuya? Ayan. Ito na si Breno. Yun, di ba? Ngayon, pag ang straight na lalaki, tinawag siyang bakla, ma-offend siya.
So iba talaga. Kahit kunwari yung isang maliit na bata, tinawag si Juliana ng, Kuya Jules. Jules? Yun, di ba? Ma-offend ba si Juliana? Ewan ko. Kasi ang habang usapin nito, no? Yes. Kasi kailangan din nating sabihan ng maayos yung mga feeling natin ay parang binabastos tayo o iniinsulto tayo by calling us sir, bro, pre, repa pips, erap, ganyan. Hindi, huwag tayong ma-offend. Ha? Yung mga bading, yung mga LGBTQ, huwag tayong ma-offend. Pwede rin natin silang turuan ng maayos. O ito ha, sa totoo lang, nakaayos ako ng girl. O nakapalda ako, nakabistida ako, naka-dressed ako. Oo. Next time, pag nakakita ka ng ganun, tawagin mo ma'am. Kasi, may napasaya ka na. Ganun lang. Hindi yung, hi! Kita mo naka-dress ako? Ang haba ng hair ko? Fully made up ako? Tapos tatawagin mo akong bro, ng kuya, ng sir? Hindi. Siyempre, di ba, kung ikaw handa nang maging babae, siyempre yung mga taong makakakita, makikipagkilala sa'yo, hindi sila handa. So, dapat ihanda rin sila. Si Brenda nga hindi na galit eh. Bakit? Pag tinatawag din siyang kuya. Hindi naman yung babae ako. Ay! Hala, inamin mo na? Pero, di ba nagkaroon siya ng LGBTQ? Ha? Uy, andyan si Junel! Wala pa si Junel noon, Okay. Wala pa si Junel. Maririnig ni Junel. Naku, noon pa yan, wala pa si Junel. Okay. Ba't ka ba nasabi? Ayan. Wala pa si Junel. Okay. Anyway, naku, sabi ko nga, mahabang usapin yan. Ang importante, paano ba natin ipaparamdam, ipapakita yung respeto natin sa isang tao, lalo na kung nakabihis babae. Yung alam natin na gusto niyang maging babae, ang kanyang pakiramdam, ang kanyang emosyon. O di, pwede natin silang kausapin, sabi, ano po yung preferred nyo na gusto nyong itawag ko sa inyo? Pwede rin, di ba? Ganyan na rin yung training ngayon ng ibang mga customer service na di ba? Tinatanong na mo nila, how do you want to be addressed? Sabihin lang nila kung saan sila nakatira. Ay, Sabi mo yung address. tumigil ka na dyan. Kanina ka pa. Ay, naku, Brenda. Diyos ko. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Muna na yun po sa amin, hindi pa namin subscribe. Please subscribe now na click namin subscribe button nandiyan sa baba. At kung naibigan po yung ating episode na yung komento sa lahat namin chika, comment below, click like button, huwag kalimutan click ang notification bell. Dahil pag kinlik niya, kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update. Yes. Siyempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Naku, Nay, dahil nga sa pagod, hindi namin na-i-post yung ating pong Dubai at Abu Dhabi vlog. So ngayon, andyan na po, promise. Ayan. Makita nyo na po yung aming first time ni Nanay at saka yung aming pong pakikisalamuha doon po sa ating pong mga kababayan sa Dubai at sa Abu Dhabi. Maraming salamat binanggit po. mo ba dyan si Doc Richard? Yes! At si Ma'am Frances Gloria yes. ng SRK. Yes! Pati si Miss Charms. Yes, of course. Diba? Yung mga nag-alaga sa atin dyan, si diba? FM Inanuba, si Yes! si Chan. Ay, naku. Maraming salamat sa lahat ng pag-aasikaso. Nasa channel yan ni Mama Loy. Yes, okay, thank you so much. Thank you po. Namimiss ko na kayo agad. Yes, sana makabalik tayo agad. Oy, meron sa yung sapatos si ano. Sino? Si Ma'am Frances. Talaga? Binigyan siya. Wow! Ako, kuya? Kaya ko na. Thank you po, thank you po. Pero hindi ko pa muna ibibigay sa'yo kasi naiwan yung isang paa doon. Magmumukha kang tanga pag ganyan ang suot mo. Anyway, ayan. At syempre pa yung Pinas Group of Companies. Yes! Thank you so much. Basta sa lahat ng pag-aasikaso. At nabanggit mo yan, showing na po ang How to Get Away from My Toxic Family. Opo.
dito po ngayon sa Manila, sa buong Pilipinas po. Maraming salamat sa lahat po nagkagusto. Tinatag kami na umiyak sila, nagalit sila sa buwisit, nakuha ng mag-inang Richard Kwan at Susan Africa yung pikon nila. Diba? Halo-halo emosyon daw. Yung awa nila kay Arsenio. Diyos ko po, ayan, talaga nag-iiyakan pa sila. Totoo. Hindi nila inasahan yung ending. Yes. At saka yan talaga yung hindi lang sila lalo yung mga artista nung premiere night, 'di ba? Marami po talaga mga nagkagusto at nagkakagusto pa, 'di ba? Dahil nga tuloy-tuloy na po yan sa lahat po ng SM Cinemas nationwide. Grabe naman, lahat ang gagaling talaga sobra. Kahit na matigas ang puso mo, bato ka dito, maiiyak ka. Parang kapatid ko 'yon, yung isa parang nanay ko 'to. Lahat ng mga Pilipino, lahat ng mga breadwinners sa atin, sigurado ako makaka-relate sa pelikulang to. Maraming pamilyang tatamaan. Makaka-relate kayo and makikita nyo yung mirroring dito sa movie. So yung umutang, ako magbabayad na eh. Yung nanay, gusto ko itali sa antena, tapos yung kuya, parang gusto kong iligaw sa palengke. Parang ang hirap mabuhay sa pamilya na ganun kagrabe yung toxic. Sobra siyang very close to home. Totoong-totoo yung pelikula. Sana mapanood ng maraming Pilipino kasi lalong-lalo na para ma-appreciate nila yung mga mahal nila sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa. Nagawa mo naman dati, Arsenio. Hindi ba? Lahat ng artista, sobra akong proud, sobrang galing. Parang dito niya ibinuhos yung galing niya bilang aktor eh. How to get away from my toxic family, now showing! Mabuhay ko kayo. Nakakatuwa, Loy, no? Nagkaroon ng parang festival, mini festival, itong July 30 Playdate. Dahil maraming Tagalog films ang ipinalabas. Andyan yung Food Delivery, second week na yung Sunshine. Yes. Ni Maris Racal. Yung Lasting Moments. At yung P77 ni Barbie Fortesa under GMA Films. Ay nakakatuwa, masigla na naman ang movie industry. Yes. Sana mas marami pang mag-produce para mas marami silang trabaho maibigay sa mga production people na ito yung kanilang expertise, hindi ba? Lalo ngayong weekend po, samantalahin nyo, di ba? Ayan. I-treat nyo po ang inyong pamilya na manood po ng sine this weekend. At ito na nga, Mamaloy, no? Gumala na kami nung first day ni Zanjo Marudo. Nagpunta si Zanjo Marudo dahil na-late nga ako. Na-traffic kami, grabe. Kaya si Zanjo lang ang naka-appear sa black screening ng Cornerstone sa Mega Mall. Kaya thank you so much sa Cornerstone, headed by ang aking kumparing si Erickson Raimundo. At syempre, ang punong abala dyan na si Cares Caballero and the rest of Cornerstone and Friends. Thank you sa pa-black screening. Tapos tumawid naman si Sanjo at doon na ako nakarating sa black screening naman ni Solmar Fori. Sa podium. Wow. Ayan, Tapos dumiretso naman kami ng Marikina. Yan, para naman kay Chef Jeng Flores. Yes. Heavenly Dessert. Heavenly Dessert, ayan. Pumunta rin kami sa SM The Block para din sa black screening ng Sushi Fi ni MJ at ni Francis. At ni Mama Purse Kitchen ng Ibutito. Nagbigay din sila ng black screening. Thank you so much. Ang dami po namin black screening. Siyempre, marami pa tayo. No? Itong Sunday lang, sunod-sunod tayo. Pagod-paguran, pero masarap na pagod po ito. Dahil marami nakakagusto at na-appreciate yung ating How to Get Away from My Toxic Family. Buti na lang hindi nila nire-reveal yung last scene. Wag i-spoil. Na-shock sila lahat eh. Ayan, di ba? Ba't ano ba pinakita mo doon? Gaga, hindi ako. Okay. Basta manood kayo. At syempre, ito naman ang listahan natin para sa US screening natin. Pupunta ko kami ni Mama Loy sa US. At ito po. Yes, tuloy na tuloy pa rin ang international screening natin, Mama Loy. US tour muna ang How to Get Away from My Toxic Family sa Michigan, sa MJR Westland at 7 p.m. on August 22. Sa August 23 naman sa Paramus, New Jersey sa Theater 6 ng Westfield Garden Estate Plaza 15. August 23 din sa Regal Cinemas, Rancho del Rey, Chula Vista at 2 p.m. Sa August 24 naman sa San Francisco, California, sa Ball Theater sa San Leandro, California. At sa Virginia, California naman sa September 6
Ayan, tuloy na tuloy na. Ayan. Ayan. At syempre, inayos na rin ni Dale De Solo. Ang ating anak-anakan dyan naman sa Qatar. Wow! Gusto niya tayo magpunta doon. Ay! Pero magpapagupit binata ka na. Talaga, ganito na lang din. Sa Bahrain. Ay, Dami nagre-request nitong screening, no? Diba? Nakalokat. Meron pa tayo, ito pa, meron pa tayong Europe. Eto. Meron din tayong Europe sa Paris, France sa August 9, Saturday at 5 p.m. August 10 naman, Sunday at 2 p.m. din. Ayan po ang contact ng Marana Events for your tickets, ha? Sa London naman, sa Genesis Cinema, London Mile End Road. Sa August 9, Saturday at 12:30 ng tanghali. At August 10 naman, Sunday din ng 12:30 ng tanghali. Ayan po yung contact for ticket reservation. At sa Galway, Ireland naman, sa iCinema Galway sa August 9, Saturday at 6:30 p.m. At August 10, Sunday at 4:30 p.m. At kontakin nyo lamang po sina Maida at Vincent for your tickets. Ayan po ang kanilang number. At hintayin nyo, meron din tayong Qatar at Bahrain para sa screening ng How to Get Away from My Toxic Family. Ayan. Diba? Ang dami. So, sana meron din na yung magpa-screening sa Canada, sa Hong Kong, di ba? Yung mga request yan, ha? Maraming salamat. At ito po uli ang inyong lingkod, Papa Osin Oji Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag tayong makakalimot, ha? Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every visit is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi inyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na, dali! La 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 la! Ichika mo na, dali! One more time! La 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 la! Ichika mo na, dali! Uwi ka. Ay, yan. Ano yan loan rep? Ha? Naniningil pa. Naniningil pa ako. Uwi na pa. Ano yung uwi? Ba't makikala mo yan? Ano amin niyang gaga ka? Soli mo na. Tapos uwi ka na. Hindi yung pa-open dito. Ha? Baka pwede ako makanood dyan. Patapos na eh. Ilang segundo lang. Sige na nga. Sanay ka naman maghintay, di ba? Ginabi ka nga sa paghihintay kay Arsenio. Hayop ka, ikaw tinuturo nila. Sa'yo nagsimula yung conflict. Maayos naman yung buhay nila eh. Nung dumating ka, doon lang nagulo. Ito na kaya, no? Naniningil ako. Ito yung gamit ko eh. Grabe. Sa kanya nagsimula kung bakit nagkagulo-gulo yung pamilya ni Arsenio sa How to Get Away from My Toxic Family. Yes! Nakakaloka ka. Tapos pwede ka na umuwi. Talagang bit-bit mo pa rin gawin yan, diba? Anong laman nito? Taray naman ng bag. Bottega. At bibig. Ready ka ako dito. Confirm. 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 Ready ka ako dito. Ay, nakakalok. Umuwi ka na nga, umuwi ka na. Kakaloka ka. Gawin natin how to be. Ano how to be? Hindi naman maano yung title ng How to Get Away. Ano ba? Sundot ka pa? Napakahayop mo.